Sabi rito, kung bibigyan po kayo ng superpower, anong power ang gusto mo? Ha? Anong kapangyarihan ang gusto po natin? Gusto ba nating maging malakas katulad ni Incredible Hulk? No? Diba? Ito, di mapigilan ito eh. Kahit yung mga kanyon, di kayang pigilan niya pagka nag-transform na siya as Hulk. Gusto niyo po bang makapunta o makakyat sa pinakamataas na building? No? Katulad ni Spider-Man. Diba? O gusto niyo po bang yung kapangyarihan mo ay yung meron kang X-ray vision? O kaya nakakalipad ka katulad ni Superman, di ba? Yun ang masarap eh. Ako gusto ko ganun yung nakakalipad ako, di ba? Para maiwasan yung traffic sa para maiwasan yung traffic, sobrang traffic sa Baliog eh. No, sa Maynila, no? Pero maganda rin dito yung power na meron kang teleport, no? Kahit sa mo gusto, makakapunta ka. Pagka gano'n, meron akong power na gano'n, magte-teleport ako sa Israel. Gusto ko mapunta niya promise lang eh. No? So, yung kaya ko po naitanong yung mga kapatid, meron pong connection yun sa pag-aaralan po natin ngayon dito sa kwento, sa John chapter 2, verse 1, kasi mga sumusunod. Mga kapatid, meron pong question sa inyo. Na-experience nyo na po ba na mag-host sa isang handaan? No? Tulad ng dedication, kasalan, birthday. Tapos, naubusan kayo ng handa. Imagine po natin yun, naubusan kayo ng handa, tapos maraming pagbisita ang dumarating, di ba? Ano po yung pakiramdam? Siyempre nakakaya yun. Lalo na yung mga bisita mo, galing pa ng Maynila, galing pa ng Bicol, Bohol, no? Tapos, wala ka ng handa na may yayahin sa mga bisita mo, di ba? Sa malaking kahiyan po yun. Di ba? Sa malaking kahiyan po yun. So dito po, sa senaryo dito, yung ikinakasal, naubusan na po ng alak. Kasi yung mga panahon po na yun, yung wine, ay isang napakahalagang elemento sa isang kasalan. Napakahalaga po nun sa isang kasalan, sa tradisyon po ng mga Hudyo. No, kasi yung mga panahon po na iyon ay, yung tubig po, yung mga panahon po na iyon ay hindi po ganong kalinis. Kasi wala pang filter, no? Wala pang mineral water, no? Saan nagagaling yung tubig? Sumasalok sila sa balon. Doon po nagagaling yung tubig nila. Kaya ang ginagawa nila ng pinakamalinis na inumin po nila ay yung wine. At yung alak na ito, gawa po ito sa purong ubas. O, hindi po alcohol, baka mamaya, bakit ganyan? Bakit yung ating pag-ministry transform niya sa wine, yung tubig, no? Hinaklaro po yan, mga kapatid, no? Purong po ito, purong ubas, wala pong along alcohol. So, sa panahon po nila, ganun yung ginagawa nila. Yung sa tradition po nila, no? So dito, naubusan na po ng alak. Hindi na po nila alam kung ano yung gagawin po nila. No? Problemado po sila kung ano po yung gagawin po nila. So, sa padating po na kahihiyan, malaking kahihiyan na may tutulot po ng naubusan na sila ng alak. Kasi noong panahon po na iyon ay ang kasalan po ay ayon po sa akin, research ko po, ang kasalan po ay umaabot ng 1 linggo pataas hanggang 10 days. Ganun po eh. Noong panahon po ng ating Panginoon, ganun eh. Yung mga Hudyo, ganun po yung tradition po nila. So sa atin, di ba, yung kasalan po natin, few hours lang eh. Oras lang na inaabot, sa araw lang eh. Diba, medyo mahaba na yung preparation eh. Pero dito, maabot po ng 1 linggo, 10 araw. So kung hindi po matindi yung paghahanda mo, yung preparation mo sa kasalan, mabibitin talaga, uubusan ka talaga. No? Ganun po yung mangyayari. So, buti nga, kahapon, di ba, yung kasal nila, yes, biyaya po ng Panginoon.
Daming sobra, no? Daming sumobra. Di ba? Dami nagpunta ako, di ba? Sabi nga nung mga nagkikitiri, daming pumunta, sir. Sabi yung may ginawa ito. 400 yata pataas yung mga nagpuntahan doon. Bukod pa yung dito sa bahay ng puntahan. Di ba? Sabi nung nagkikitiri, kung hindi pala kayo nag-prepare ng foods, masusure tayo, sir. Diba? So, buti na lang, naisipan ni Kuya Noga na talagang kahit na medyo talagang pagod, stress, ay yung inisip na yung preparation. Sila na lang magluluto para sa ganon ay yung advantage noon, ilang araw ang may ulam, di ba? Ilang araw tayo may ulam, yung mga kapitbahay. Ano, di ba? Meron pa tayong Sharon. Di ba? Marami ba nakapag-Sharon kahapon? Diba? Yun po yung advantage nun, no? Daming sumobra at marami pang take out. Yun ang advantage nun sa nakapag-prepare ka, no? Nakapagluto. So, buti na lang, naisipin po ng kapatid na yun. So, dito po, problemado yung kinakasal sa senaryo na ito kasi naubusan ng alak. Sa matinding kahiyan po na paparating sa pamilya na kinakasal, meron palang solusyon yung kanilang isang imbitado. Yung kanilang isang imbitado, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang number 1 points po natin, makikita po natin sa mga talata, ginawa ko. Number 1 points po natin, Jesus shows up where He is invited. Si Jesus po ay imbitado sa kasal. No, hindi po niya pinagpilitan ng kanyang sarili na umattend sa kasal. Imbitado po siya, no? Hindi po niya pinagpilitan na nandoon naman yung kanyang nanay na si Maria, kaya pupunta ako. Hindi po, invited po siya, imbitado po talaga siya sa kasal, kaya nandoon po siya, no? Hindi po siya gate crusher, no? Kaya sabi po sa verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. No? Invited po si Jesus maging yung kanyang mga disipulo. Kaya nandun po sila sa kasalan. No? Sabi po rito, whenever the presence of God is there, miracles happen. No? Kapag nasa atin po ang presensya ng ating Panginoon, ano po mangyayari? Mararanasan po natin yung ano po? Yung mala na hindi po natin na-explain paminsan. No? Ma-experience po natin kapag in-invite po natin siya sa ating buhay, yung kanyang presensya sa ating po mga buhay, doon po natin ma-experience yung tunay na kagalangan, kapayapaan, kakontentuhan sa ating po mga buhay. Kapag mga kapatid, lalong higit sa mga hindi mananampalataya o sa mga wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, kung hindi mo pa rin iniimbitahan ng ating Panginoon sa iyong puso, ito na yung pagkakataon po natin. Invite natin siya, tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating po mga buhay. At doon po natin may experience yung tunay na kagalangan, kapayapaan sa ating po mga buhay. No? Hindi lang po natin siya ini-invite tuwing araw ng linggo, no? Kundi araw-araw po dapat po natin siyang ini-invite sa ating po mga buhay. No? Amen? Dapat araw-araw po, hindi lang po araw ng linggo, kundi araw-araw po dapat natin siya ini-invite yung kanyang presensya sa ating po mga buhay. No? Sa iyong eskwelas, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, ano pa? Sa iyong marriage o bilang mag-asawa, napakahalaga po na ang ating Panginoong Hesus ang maging sentro natin bilang isang mag-asawa. Di ba? Kasi kapag wala ang ating Panginoon
sa buhay mag-asawa, ano po mangyayari? Ha? Ano sumasagot po? Lagi nag-aaway at lagi may conflict. Wala din tayo magkakaintindihan. Madalas po yan. So, kailangan araw-araw po dapat iibay po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. No, katulad po dito sa senaryo dito, impitado ang ating Panginoon Jesus. So dahil impitado siya, siya yung may solusyon sa problema. Siya yung naging solusyon sa problema ng ikinakasal. Naubusan po sila ng alak. Siya po yung way para masolusyonan po yung problema nila. No? Sabi rito, kung gusto po natin magkaroon ng breakthrough sa buhay po natin, ang starting point is invitation to the presence of God. Sabi niya rito. Imbitahan nyo siya, o imbitahan po natin siya sa buhay po natin. No? Kaya sabi po sa Revelation chapter 3, verse 20, basahin po natin sa aklat po ng Pahayag. Chapter 3, verse 20, sabi niya rito, tignan mo, nakatayo mo at kumakatok sa pintuan, kundi rin ininuman ang aming tilig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo. Yeah. So, ibig sabihin po dito ng talata, ang Panginoon lagi siyang kumakatok sa ating puso eh. Di ba? Lagi kumakatok siya sa ating mga puso. Lalo higit kung wala ka pang Kristo sa iyong puso. Lagi siyang kumakatok sa ating mga puso. Ano pong kailangan natin gawin? Ha? Buksan po natin ang ating mga puso. Ganoon lang po yun. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aming buhay. Para ma-experience po natin yung presensya ng ating Panginoon. So, yun po yung number 1 points po natin. Number 2, makikita po natin na points. Miracle begin with surrender and obedience. Sabi po ng verse 3, sabi rito, nauubos ang alak kahit sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Di na, hindi pa ito ang aming tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Ang pinunungan nila at pinunungan nila ang mga banga na alos magumapaw. Sabi nito. Sabi sa number 2 points po natin, miracles begin with surrender and obedience. Obedience is the doorway to miracles. No? Ang faith po ay napakalaga. Kung ating pananampalataya ay napakalaga sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Amen? Kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po tayo makakasunod sa ating Panginoon. Katulad po ng mga naglilingkod o yung mga waiter, siguro sa barong po natin ngayon, mga waiter, bakit nila pupunuin yung mga banga? 6 na banga, di ba? Sabi nyo, 6 na banga. At yung mga banga po na ito ay hindi po ordinaryong banga lang, yung katulad sa atin. Di po ko nagkakamali, ang taas po nila ay 6 to 8 feet. Ganun po kataas yung mga banga ng mga panahon po na yun.
Eh bakit mo pupunuin ng tubig yung 6 na baka na yun at naglalaman po, sabi rito, 20 to 30 gallons. Eh tapos, hindi naman po dyan matik yun eh. Di ba, di ba nawasan? Pupunuin mo yun sa pamagitan pag-iigib sa balon. Saka hindi naman po natin alam kung gaano kalayo yung pag-iigiban po nila sa balon. So imagine po natin yun. Eh bakit ka susunod sa taong ito? Eh di naman siya kilala. Saka anak tong karpintero to eh. Di ba? Anak ng karpintero to, bakit ko susundin ito? Tsaka bakit ako magpapagod? Bakit ako magpapagod na susundin ito? Pupunin ng tubig itong mga bayaran to. Eh kailangan nga, yung wine, yung alak. Di ba? Alak po yung kailangan eh, hindi po tubig eh. So mga kapatid, point po dito, ang pananampalataya po ay napakahalaga sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Kung wala tayong pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon, mahihirapan talaga tayo sunod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo makakasunod kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya, saka kung wala tayong pagsuko, kung hindi natin isinurrender yung buhay natin sa Panginoon, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Diba? Ano po yung sabi ng Biblia? Sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Ano yung utos sa atin ng Panginoon? Ibigin mo yung kaaway mo. Diba? Kung nauwo yung kaaway mo, painumin mo. Kung siya'y nagugutom, ano ba? Pakainin mo. Diba? Ang hirap yun. Ang hirap po nun. Ano pa sabi? Ipanalangin, dalangin daw po natin yung mga umuusig sa atin. Diba? Napakahirap po nun. Imagine po natin, inuusig ka na tapos ipag-pray pa natin. Diba? Parang naman tayo mga tangalo. Pero hindi utos ng Panginoon eh. So, starting point po sa atin, dito, hindi po natin masusunod yung utos ng Panginoon ngayon kung wala tayong pagsubok ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. Wala tayong surrender. Hindi pa natin sinusuko ng buong buo yung aming buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Mahirapan talaga tayo sumunod sa Panginoon. No? Ano pa yung sabi ng Panginoon? Huwag natin kaligtaan yung pagdalo. No? Katulad ng mga naging kahugalian ng iba. Diba? Bakit ako susunod sa Panginoon? Eh, hindi ko naman siya nakikita. Diba? Kung yung magulang ko nga, eh, hindi ko matalas, hindi ko nasusunod eh. Eh, ito pa hindi ko nakikita. Diba? Ang Diyos po natin yung Espiritu, diba? Hindi natin siya nakikita. Bakit ako susunod dito? No? Kaya, napakalaga po ng pananampalataya po natin. At pagsuko natin ang buhay sa harapan natin. Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi talaga tayo makakasunod sa ating Panginoon. So yun po yung number 2. Miracles begin with surrender and obedience. Number 3. Dito na po tayo magtatapos sa medyo mensinan po yung mga natin. Number 3. Jesus transforms the ordinary into Jesus transforms the ordinary into extraordinary. Tubig lang po ang meron, di ba? Tubig lang po ang meron. Pero sa kamay po ng ating Panginoong Hesus, ano po nangyari? Ha? Ano po yung nangyari? Sa kamay ng ating Panginoong Hesus, naging best wine ever. No? Naging pinakamasarap na alak sa buong mundo. No? Ang ginawa po ng mga lingkod, dito po sa mabasa po natin yan. So verse 8, sabi niya rito, pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling
Yun, subalit na lang ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang iniyahin kapag marami nang nainom ang mga tao. Sa kanila, iniyain ang mababang uri, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Sabi rito, di ba usually po kapag tayo po ay naghahanda, ang pinigin ang una po natin ipiniprepare ano? Yung pinakamasarap, di ba? Yung pagka tayo naghahanda, talagang pinaka-solid yung naghahanda po natin. Solid lang yung tawag ko makalapak-lapak na lang. Yung hindi ganong medyo pira-pira na lang no? Iniyahin po natin yung pinakamasarap. Pero dito, baliktad. Di ba? Kung kailan sa huli na, doon pa nila natikman yung pinakamasarap na alak. No? Doon pa nila natikman yung pinakamasarap na alak sa buong mundo. So nagulat yung yung postmaster yung namamahala, yung pinuno, yung mga namamahala sa kasalan. Nagulat siya. Sa panagaling yung tumalang na ito. Ngayon wala natikman itong alak na ito. No? So, kaya nagkaroon ng himalang na dahil sila ay sumunod sa ating Panginoon. Sa Biblia po, marami po tayong mababasa sa Biblia na isang ordinaryong tao lang, pero naging extraordinary. No? Naging extraordinary sila dahil sila ay sumunod sa Panginoon. O sa halimbawa po dyan si David. Isang ordinaryong pastol lang si David, di ba? Isang ordinaryong pastol. Pero nung nilabanan niya si Goliath, isang malaki, napakalaking tao at talaga sanay sa pakikipaglaban. Sa simpleng bato, maliit na bato lang na ganyan, ano po nangyari? Natumpa si Goliath, tinalo niya. Sa simpleng bato lang, tirador lang ang gamit niya. Bakit? Why? Dahil sumunod. Dahil sumunod si David sa Panginoon. No? Sumunod siya sa Panginoon. Kaya, naging extraordinary si David. Kaya tinalo niya si Goliath. Ang sinasabi ng Biblia, kapag nakikipaglaban si David, laksa-laksa yung mga pinapatay niya. Kasi kasama niya ang Panginoon. Dahil sumusunod siya sa Panginoon. O, sa halimbawa pa dyan, yung tungkod ni Moises, di ba? Yung tungkod ni Moises, simpleng tungkod lang yun. Di ba? Simpleng tungkod lang yun. Pero yung tungkod na yun ay naging makapangyarihan. Dahil sumunod si Moises sa Panginoon. Yung, sa pamagitan ng tungkod na yun, ano pa nangyari? Nahati yung Red Sea. No? Yung Red Sea. Parang din, nadaanan ni Red Sea. Ako gusto ko yung mapuntahan yung mga ganyang kasihan Red Sea. Red Sea. Dahil doon sa simpleng tungkod lang na yun, dahil siya sumunod sa Panginoon, nahati ko yung Red Sea. So marami tayong makikita, mababasa sa Biblia, na ordinaryong tao lang, pero ginamit ng Panginoon. Mga kapatid, kung sa tingin po natin sa buhay, sa sarili po natin, ay simpleng tubig lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung yung buhay mo, ginagamit mo para sa Kanya, ito ay extraordinary. Amen? Kung sa tingin po natin, yung simpleng paglilinis sa church, yung simpleng pagsara sa gate, no? Simpleng pagkatapos na yung pananambahan natin, yung pagpapatong-patong sa mga upuan, ay sa tingin natin ay simple lang yan. Diba? Yung ating ginagawa na pag-volunteer na tayo mag-focus sa family devotion, simple lang yan sa paningin po natin, pero sa paningin po ng ating Panginoon ay isang napakalaking value. Napakalaking value po sa harapan ng ating Panginoon. Yung simpleng ginagawa natin para sa Panginoon, basta taos sa puso natin,
Amen? Basta tao sa puso natin, hindi po tayo napipilitan lang. Alam po ng Panginoon yung puso natin, wala tayong may tatago sa Kanya eh. Kung totoo ba yung ginagawa natin para sa Kanya. No? Tandaan po natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po yung nawawala ng kabuluhan. Padalas nga po napapanggit ng Israel, di ba? Yung 1 Corinthians 15 verse 58, di ba? Yung lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, hindi po yung nawawala ng kabuluhan. Kaya mga kapatid, naway naging pagpapala sa atin yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. No? Tunay nga po na may experience po